Sa paglaban sa mga tentasyon sa espiritual na buhay, may ilang mahahalagang hakbang na maaari mong sundan. 1. Pananalangin at pagninilay. Mahalaga ang regular na panalangin at pagninilay upang palakasin ang iyong espiritual na pananampalataya. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos at pagmumuni-muni sa Kanyang salita, mas madaling labanan ang mga tentasyon. 2. Pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay makakatulong sa iyo na makilala ang kalooban ng Diyos at ang tamang landas na dapat mong tahakin. Ito ay magbibigay sa iyo ng gabay at lakas laban sa mga pagsubok at tentasyon. 3. Pagsunod sa mga aral ng simbahan. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya, tulad ng simbahan, ay makakatulong sa iyo na maging matatag sa iyong espiritual na buhay. Ang pakikisama sa mga kaibigan at kapwa Kristiyano ay nagbibigay ng suporta at inspirasyon. 4. Pag-iwas sa mga pagkakataon ng pagkakasala. Mahalaga ang pag-iwas sa mga sitwasyon o bagay na maaaring magdulot ng tentasyon. Ang tamang pagpili ng mga kaibigan, mga lugar na pinupuntahan, at mga gawain ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga pagkakataon ng pagkakasala. 5. Pagsasakripisyo at pagpapakumbaba. Ang pagtanggi sa sariling kagustuhan at pagiging handa na magpakumbaba ay mahalagang bahagi ng paglaban sa mga tentasyon. Ang pagiging disiplinado at pagtitiwala sa plano ng Diyos ay makakatulong sa iyo na malampasan ang mga pagsubok. 6. Pagtitiwala sa Diyos. Ang pinakamahalagang aspeto sa paglaban sa mga tentasyon ay ang tiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, makakamit mo ang lakas at kapangyarihan upang labanan ang anumang uri ng tentasyon. Sa pangkalahatan, ang paglaban sa mga tentasyon sa espiritual na buhay ay isang proseso ng patuloy na pakikipaglaban, pagsusumikap, at pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga nabanggit na hakbang, maaari mong higit na palakasin ang iyong espiritual na kalakasan at matibay na labanan ang mga pagsubok na nagmumula sa mga tentasyon. 7. Pagsasagawa ng fasting at pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang paraan upang linisin ang iyong katawan at kaluluwa mula sa mga distraksyon at pagnanasa ng laman. Ito ay nagbibigay ng panahon para mag-focus sa panalangin at pagninilay sa mga bagay na espiritual. 8. Pagtanggap ng sakramento ng pagsisisi. Ang pagsisisi at pagtanggap ng sakramento ng pagpapatawad ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na linisin ang iyong konsensya at magsimula muli ng may bagong pag-asa. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at lakas upang labanan ang mga pagkakataon ng pagkakasala. 9. Pagtulong sa iba. Ang paglilingkod sa iba at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ay hindi lamang nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan, kundi nagbibigay din ng lakas at inspirasyon sa iyong espiritual na buhay. Ang pagiging mabuti at mapagkawanggawa ay naglalayo sa iyo mula sa mga tentasyon ng kasakiman at pagiging makasarili. Ang pag-attend sa mga espiritual na gawain tulad ng mga religious retreats, seminars, at pagtitipon ng mga pananampalataya ay makakatulong sa iyo na palakasin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas upang labanan ang anumang uri ng pagsubok. 11. Pagsusuri ng sarili at pagbabago. Mahalaga ang regular na pagsusuri ng iyong sarili at pagbabago sa mga aspeto ng iyong buhay na maaaring magdulot ng mga tentasyon. Ang pagiging bukas sa pagbabago at pagpapabuti sa sarili ay magbibigay ng kalakasan at determinasyon upang labanan ang mga pagsubok. Sa pamamagitan ng mga nabanggit na paraan at hakbang, maaari mong mas mapalakas ang iyong espiritual na kalakasan at mas maging handa sa paglaban sa mga tentasyon na maaaring dumating sa iyong buhay. Ang patuloy na pagtitiwala, panalangin, at pagsusumikap ay magbibigay sa iyo ng lakas at gabay sa bawat hakbang ng iyong espiritual na paglalakbay. 12. Pagtanggap ng mentor o spiritual director. Ang pagkakaroon ng isang mentor o spiritual director na maaaring gabayan at suportahan ka sa iyong espiritual na paglalakbay ay makakatulong sa iyo na mas malabanan ang mga tentasyon. Ang kanilang payo at gabay ay magbibigay sa iyo ng linaw at inspirasyon sa panahon ng mga pagsubok. 13. Pagtitiyak ng malusog na pamumuhay. Ang pag-aalaga sa iyong katawan at kalusugan ay mahalaga sa espiritual na buhay. Ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay, tulad ng regular na ehersisyo, wastong nutrisyon, at sapat na pahinga, ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng lakas at resistensya laban sa mga tentasyon. 14. Pagtangkilik ng inspirasyonal na musika at pananampalataya.
Ang pakikinig sa inspirasyonal na musika at mga awitin ng pananampalataya ay maaaring magdulot ng kapayapaan at kalakasan sa iyong espiritual na buhay. Ito ay maaaring magbigay ng positibong enerhiya at inspirasyon upang labanan ang mga pagsubok. 15. Pagtanggap ng sustansya sa banal na komunyon. Ang pagtanggap ng banal na komunyon sa mga misa ay nagbibigay sa iyo ng grasya at lakas mula sa Diyos. Ito ay isang paraan upang mapalakas ang iyong espiritual na kalakasan at pagtitiwala sa Kanya sa bawat araw ng iyong buhay. 16. Pagtitiyak ng malakas na suporta system. Ang pagkakaroon ng malakas na suporta system mula sa pamilya, mga kaibigan, at kapwa Kristiyano ay mahalaga sa paglaban sa mga tentasyon. Ang kanilang suporta at pagmamahal ay magbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon sa panahon ng mga pagsubok. 17. Pagpapalakas ng personal na relasyon kay Kristo. Mahalaga ang pagtataguyod ng personal na relasyon kay Jesus Kristo sa iyong araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng regular na panalangin, pagninilay, at pakikinig sa kanyang mga aral, mas magiging malapit ka sa kanya, at mas madaling labanan ang mga tentasyon. 18. Pagtanggap ng grasya at kapatawaran. Mahalaga ang pagtanggap ng grasya at kapatawaran mula sa Diyos upang mapalakas ang iyong espiritual na buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang biyaya at pagpapatawad, mas magiging handa ka sa paglaban sa mga pagsubok at tentasyon. 19. Pagpapalakas ng pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Sa panahon ng mga pagsubok at tentasyon, mahalaga ang pagpapalakas ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ito ay panahon upang mas pagtibayin ang iyong tiwala at pagtitiwala sa Kanya na siyang magbibigay sa iyo ng lakas upang malabanan ang anumang pagsubok. 20. Pagtanggap ng edukasyon at kaalaman sa pananampalataya. Ang pag-aaral at pag-unawa sa mga doktrina at aral ng iyong pananampalataya ay makakatulong sa iyo na maging matatag at handa sa paglaban sa mga tentasyon. Ang kaalaman ay magbibigay sa iyo ng gabay at linaw sa iyong pananampalataya. 21. Pagtanggap ng inspirasyon mula sa mga banal na tao. Ang pag-aaral at pagbabasa ng mga buhay ng mga banal na tao, mga santo, at mga taong nagtagumpay sa kanilang espiritual na buhay ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at lakas upang labanan ang mga tentasyon. Sa bawat hakbang na iyong gagawin sa pagpapalakas ng iyong espiritual na buhay at pagtitiwala sa Diyos, hindi ka nag-iisa sa iyong laban sa mga tentasyon. Ang pagtitiwala, panalangin, at pagsusumikap ay mahalaga upang mapanatili ang iyong espiritual na kalakasan at matibay na labanan ang mga pagsubok na maaaring dumating sa iyong buhay. 22. Pagtangkilik ng pagiging tapat at matapat. Ang pagiging tapat at matapat sa iyong mga salita at gawa ay nagbibigay ng integridad sa iyong espiritual na buhay. Ang pagtupad sa iyong mga pangako at pagiging tapat sa iyong mga responsibilidad ay nagpapalakas ng iyong espiritual na kalakasan. 23. Pagtanggap ng suporta mula sa espiritual na komunidad. Ang pagiging bahagi ng isang espiritual na komunidad, tulad ng isang small group sa simbahan o isang prayer group, ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng suporta at panalangin mula sa iba pang mga Kristiyano. Ang kanilang suporta at pagmamahal ay magbibigay sa iyo ng lakas sa panahon ng mga pagsubok. 24. Pagtangkilik ng panahon ng katahimikan at pagninilay. Ang paglaan ng panahon para sa katahimikan at pagninilay ay makakatulong sa iyo na makipag-ugnayan sa Diyos at pakinggan ang kanyang mga gabay. Sa pamamagitan ng panahon ng katahimikan, mas magiging malinaw ang iyong pananaw at mas madaling malalaman ang tamang landas na dapat mong tahakin. 25. Pagtanggap ng pagpapala sa iba. Ang pagiging instrumento ng pagpapala sa iba, tulad ng pagbibigay ng tulong at pagmamahal sa mga nangangailangan, ay isang paraan ng paglilingkod sa Diyos at paglaban sa mga tentasyon ng kasakiman at pagiging makasarili. Ang pagiging mabuti at mapagbigay ay nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa espiritual na buhay. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsusumikap, pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos, maaari mong malabanan at malampasan ang mga tentasyon sa iyong espiritual na buhay. Ang pagiging bukas sa pagbabago, pagtanggap ng suporta mula sa iba, at pagpapalakas ng iyong pananampalataya ay magbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon sa bawat yugto ng iyong espiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana'y nagustuhan niyo ang aking presentasyon. Muli, maraming salamat sa lahat. God bless us.